At sa pagtatanong mo, hindi mo na alam kung ano ang tamang sagot sa bawat tanong mo. Magulo ang isip mo. Tama na sinabi sa'yo sa pagtanong mo. Subalit, ayaw mo ba rin maniwala? Makinig kayo. Ang pinag-aaralan dito ay kung saan kayo pupunta. Pagkatapos yung lumabas dito mamaya, ang sasagot nyo marahil may mahalagang lakad ka. Pero ito ang sagot sa iyo. Ito ang lugar na kung saan ay pinakamahalaga. Ito ang lakad na pinakamahalaga. At ngayon nakarating ka dito, ang tanong mo ay nasagot na. Andito ang buhay na magbibigay sa iyo ng isang katiyakan. Makakasama mo ang Diyos sa paraiso. Ano nga ba ang paraiso? Yan ay kung saan naroon ang Diyos. Yan ang unang pinaglagyan kay Adan at kay Eva, na ang Diyos ay nakakausap nila. Subalit nawala ang tao doon sa paraiso nang si Adan at si Eva ay nagkasala. At kayong lahat ngayon na narito ay meron pang minanang kasalanan. Maliban na ang tao ay makipag-isa sa Diyos, saka lamang siya makakawala sa kasalanan. Purihin ang Diyos. At paano nga ba masasabing ang tao ay nakipag-isa na sa Diyos? Ano ang first step? Hayan, yan ang first step. Narito kayo, purihin ang Diyos. Pupunta ka, hahakbang ka, dalawang paa mo. Sapagkat kung magkahiwalay ang paa mo, maaaring physically present ka, pero spiritually, wala ka rito. Dalawang paa mo nga narito, pero yung isang paa, mamaya-maya gusto umalis na. Kapagkat mayroon kang pupuntahan na sa akala mo, yun ang mahalaga. Kinig lang kayo. Paano ba mag-uumpisa ang faith? Paano ba kayo maniniwala sa isang bagay? Hindi ba kailangan mong marinig? Hindi ba lahat naman ang naririnig ay papasok sa tenga? Kaya nga naririnig dahil sa tenga. Purihin ng Diyos. Ang maririnig niyo dito, at kanina pa nag-umpisa na naririnig ninyo, ay isang magandang balita. Magandang balita. Kayo pala ay tatawaging mga anak ng Diyos. Amen. Subalit may requirements. Ano yun? Tatanggapin niyo si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus! Si Jesus! Ang nagkatawang tao! Si Jesus! Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naging tao ang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Amen. At sasabihin ko sa inyo ngayon, ang Espiritong narito na nagsasalita ay nagpapatotoo na si Yesu Kristo ay naging tao. Amen. Si Yesu Kristo ay naging tao. May dugo at laman. Nasaktan. Umiyak. Si Yesu Kristo ay nakaramdam din ng paghihirap ng kalooban. Ang lahat ng nararanasan ng taong paghihirap,
Higit ang paghihirap na pinagdaanan ni Heso Kristo. Napako sa krus para kanino? Para sa inyo. Para sa inyong lahat. Sapagkat lahat ay nagkasala. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. At nang si Yesu Kristo ay napako sa krus, alam niya na yun ang kalooban ng Diyos Ama. Para ang lahat ng ninakaw ni Satanas ay maibalik sa piling ng Diyos. Pero makinig kayo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lang ang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Amen. Ang krus ay para sa lahat, subalit merong hindi tumatanggap ng krus ni Jesus. Kaya kung ikaw na isa na narito, hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng krus ni Jesus, maaari ang isang paa mo ay laban sa isang paa. Ang isa'y papunta sa buhay na walang hanggan, ang isa'y papunta sa kamatayang walang katapusan. Amen. Amen. Bakit medyo mababaw ang aral ngayon? Mababaw. Mababaw ito para sa mga matitigas na ang kinakain na salita ng Diyos. Amen. Subalit may mga bisita itong bago lamang. Ibig sabihin, kailangan silang munang pakainin ng malalambot. Sapagkat baka mabigla sila kapag sila hinaina ng matitigas na pagkain mula sa Diyos. Ang buong katotohanan, nang si Jesus ay napako sa krus, ano ang sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Ito ang isa pa. Panginoon, Ama ko, sa mga kamay mo, ipinahabilin ko ang aking espiritu. Amen. Si Jesus mula sa Ama, nakikipag-usap din sa Ama. Kayo kayang tao, nagawa niyo na bang makipag-usap sa tatay niyo? Sinong anak dito ang binabaliwala ang tatay niya? Taas ang kamay! Taas ang kamay. Mga anak na hindi kumikilala sa tatay. Aba, lahat kumikilala sa tatay. Sige nga. Sino ba ang tatay niyo? Ikaw, siya ang tatay mo. Ha? Ilan taon ang tatay mo? 15. Sigurado ka? Opo, mapipit ko na po siya. Ito nga ang tatay mo kung 50 na siya. Mapipit ko na. Purihin ng Diyos. Sino ang anak dito ang hindi alam kung ilang taon na ang tatay? Beverly, alam mo kung ilang taon na ang tatay mo? Yari. Purihin ng Diyos. Mga anak, ha, kilalanin niyo ang mga magulang niyo. Kung babalik yan mula sa sasakyan sa kanyang trabaho, at biglang bumata ang itsura niya, ikaw ba ang tatay ko? Amen. Kinig kayo. Yan. Diyan malalaman. Kung ikaw ay concerned sa isang tao, aalamin mo ang pagkatao niya. Aalamin mo kung pareho kayo ng dala. Amen. Baka may dala siyang granada. At biglang sumabog, hindi mo nalalaman. Kaya tatanungin mo, kakausapin mo, galing
pag-usap ni Kimberly? Minsan-minsan, magkasama sa loob ng tahanan, paano nangyayari ang mga ganong bagay? Concern kaya sa isa't isa? Kayo ang sasagot niya. Kung concern ka sa isang tao, kahit di siya magsalita, alam mo, gumagayak siya, saan kayang punta niya? Alamin mo, saan kayang punta niya? Kausapin mo para malaman mo. Tao, makinig kayo sapagkat inaaralan kayo ng Diyos. Saan nga ba ang punta nyo? Sa abroad? Para kumita ng dollars? O doon sa mahal mo sa buhay na gusto mo lang kunin sa bahay nila, dalhin sa bahay mo? Makinig kayo. Ang bukas ay hindi hawak ng tao. Ang oras ay hindi hawak ng tao. Ang panahon ay hindi hawak ng tao. Hawak ng Diyos yan. Kaya dapat sa Diyos kayo pumunta. At kung hindi nyo pa nararanasan puntahan ng Diyos, paano nga ba pumunta sa Diyos? Nasaan nga ba ang Diyos? Magandang tanong yan. Sino dito nakakaalam kung nasaan ang Diyos? Taas ang kamay. Sige, yung mga nagtaas na yan, tatanungin natin. Nasaan nga ba ang Diyos, Beverly? Nasa puso ko. Nasa puso. Puso ng ano? Puso ng tao. Sapagkat maraming puso. Pakitanong nga natin sa katabi kung nandyan na yung Yesu Cristo sa puso niya. Sige, tanongin niyo. Tanongin yung katabi. Nasa iyo na ba yung puso ng Diyos? Dala mo na ba sa puso mo? Sige. Ano sagot? Pag hindi sumagot yan, tanongin mo kung anong puso ang nasa kanya.